gabing to, itatalakay namin ang tungkol sa panahon ng liberasyon, 1945 to 1950, hanggang sa mga aklat na nalimbag. So, naging malaya ang pagsulat ng panahong ito. Nagunahan sa paglalathala ng mga akdang pampanitikan ng iba't ibang magasin tulad ng Liwayway, Bulaklak, Ilang-Ilang, Malaya, Kayumanggi at Sinagtala. Naithala naman sa wikang Ingles ang Philippine Free Press, Morning Sun, Daily News, Philippine Herald, Chronicle, and Bulletin. Ang mga ito ay naglalaman ng mga tula, sanaysay at mga kwento tungkol sa mga buhay at karanasan ng mga tao. Kinagigiliwan ding sundan ng mga tao ang mga nobelang arawan o lingguhang lumalabas sa mga magasin at pahayagan. Unti-unting naglaho ang Budabel, yumabong ang pelikulang Pilipino. Nagsimula noong 1950 ang Carlos Palanca Memorial Awards, English Literature, sinimulan din ang pagbibigay ng Cultural Heritage Award. So, alam niyo ba kung ano ang Budabel? So, ang Budabel ay isang uri ng variety show na popular sa Pilipinas noong panahon ng Amerikano, 1990s to 1950s. Galing ito sa American vaudeville na hinaluan ng lokal na kultura. Magasin tulad ng Liwayway, Bulaklak, Ilang-Ilang, Malaya, Kayumanggi at Sinagtala. Ano nga ba ang mayroon nito? So, isa-isahin ko ito para sa inyo. So, base sa information na nakuha ko, ang liwayway sa salitang Tagalog ay bukang liwayway o madaling araw na nagsisimbolo ng bagong simula, pag-asa at pagmulat. Ito ay pinakamatanda at mataniyag na magasin sa wikang Tagalog. Ngayon naman ay ang Bulaklak. Ang Bulaklak sa Tagalog, flowers. Isang tanyag na magazine sa Pilipinas, unang nilikha noong April 14, 1947. Katulad ng Liwayway na magazine na naglalaman ng katulad din ito ng Liwayways na magazine na naglalaman ng comics, nobela, tuluyan. Kilala rin ito bilang unang publikasyong Pilipino na nagtanghal sa superheroine na Varga ni Mars Ravelo na naging inspire sa paglikha ng Darna. Dahil ang isang flowers ay nagpapalit ito ng anyo pag maghahan, di ba? So parang ini-inspire din ito na parang gumawa din sila ng Darna dahil ang Darna pag naglalamon sila ng bato o pag nilamon niya yung bato is mag-iiba yung anyo niya. Yun yung base dito. Sumisimbolo sa kagandahan at sining. Tulad ng Liwayway, naging plataforma din ito para sa manunulat at artista na magbahagi ng kwento puno ng pag-asa, pagmalikhain at pagpalit ng anyo. Kasunod naman nito ay ang Ilang-Ilang. Wala akong masyadong nakuhanan ng information tungkol dito, pero meron akong nakita si Jose N. Sevilla, ewan ko ba kung tama, pero di ako masyadong sigurado kasi nagsisearch ako tungkol dito, kumukuha ako ng mga information tungkol sa Ilang-Ilang na magazine, pero wala talaga. Pero ewan ko, kasi parang connected din ito sa Ilang-Ilang. Si Jose N. Sevilla, gumawa siya ng nobela na ang pamagat nito ay ang alamat ng Ilang-Ilang, na nasa English, Spanish, Tagalog edition. Ang tungkol sa kwento na to ay isang mabangong bulaklak na sumisimbolo sa pag-ibig at kalungkutan sa kulturang Pilipino. Malaya. Itinatag noong 1981 ni Jose Borges Jr. bilang isang lingguhang pahayagan sa wikang Tagalog, ang pahayagang Malaya. Noong 1983, lumipat ito sa Ingles at naging pang-araw-araw na pahayagan upang labanan ang rehimeng Marcos matapos ipasara ang kapatid nitong publikasyon, ang We Forum, dahil sa pagbubunyag nito ng mga pekeng medalya ni Pangulong Marcos. At ang kasunod naman nito ay ang Kayumanggi. Ano nga bang Kayumanggi sa Tagalog? So, ang Kayumanggi ay kulay brown, tumutukoy sa kulay brown.
wala din ako masyadong nakita na information dito. Pero, nag-search din ako na kanta. Gumawa ng kanta si Ben and Ben pala. Gumawa siya ng isang kanta na tumutukoy ito sa nagdiriwang ng ganda at kahalaga ng kulay brown. So, kumbaga, ang kanta na kinocompose niya or ginawa niya ay nagdiriwang siya ng kagandahan at kahalagan ng kulay brown. At ang last naman, o ang huli, ay ang Sinagtala. Si Gail de Villanueva, meron siyang nobelang ginawa na ang pamagat nito ay Lulu Sinagtala and the City of Noble Warriors. Isang libro na naglalayong ipakilala ang mitolohiyang Tagalog sa mga batang mambabasa sa pamamagitan ng isang kapanabik-nabik na kwento ng pantasya. Yun lang ang lahat ng itatalakay ko sa panahon ng liberasyon, 1945 or 1950. Wala din silang masyadong musical na ginawa nito. And yun lang. Magandang araw sa inyong lahat. Ako wala si DB Sardas, ang reporter ngayon ng sa Group 3 sa Panitikan. So, ang report ko ay si Alejandro Abadillo. Sino lang nga ba si Alejandro Abadillo? Siya ay kilala bilang ama ng tulang Tagalog. So, bakit siya kilala? So, kilala siya dahil binago niya ang estilo ng tulang Tagalog. Halimbawa, binago niya ang tradisyonal na tulang Tagalog o pamaraan ng tulang Tagalog. Ginawa niyang simple or direct o may padamdam o like himura niyang simple, walay ulat, wala siya gisunod. So, nagsimula siya noong 1930 at lalo siyang sumikat noong 1940 to 1950. At ang akda pinakasikat niya ay is ang mga piniling akda is ang Ako ang Pandaigdig means is nandun lahat ang mga bagong estilo sa pagsulat ng tula. At ang moderasyon naman, moderasyon Tagalog means bago o malaya na pagsulat sa tula o sa mga bagong tula para sa pagsulat o pagpapahayag o means moderasyon is kanang like sulat na free sa tanan o pagpapahayag and maura to tanan. Ang pangalawa naman ay si Teodoro Agoncillo, 1912 to 1985, ay isang kilalang Pilipinong historiador na kinikilala sa kanyang nasyonalistang historiografiya. Siya ay pinupuri para sa kanyang mga akda na pagsusuri sa kasaysayan ng Pilipinas mula sa pananaw ng Pilipino, na madalas ay humahamon sa tradisyonal na interpretasyon ng mga eskolar na Espanyol at Amerikano. Ipinanganak si Agoncillo sa Limery, Batangas noong Nobyembre 9, 1912. Natapos niya ang kanyang bachelor's degree sa filosofiya noong 1934 at master's degree sa sining noong 1935 mula sa Universidad ng Pilipinas sa Maynila. Bago sumali sa UP, nagtrabaho siya bilang isang linguistic assistant at instructor. Nagturo din si Agoncillo sa Universidad ng Pilipinas mula 1958 hanggang sa kanyang pagriritiro noong 1977. Hinamunan siya ng UP Department of History mula sa 1963 hanggang 1969. Noong 1963, hinirang siya ni Pangulong Diosdado Macapagal bilang miyembro ng National Historical Institute, kung saan siya naglingkod hanggang sa kanyang kamatayan. Matapos magretiro sa UP, siya ay naging isang visiting professor sa International Christian University sa Tokyo
mula 1977 hanggang 1978. Sa pangunahing akda at kontribusyon niya, kabilang sa mga kilalang akda ni Agoncillo ang The Revolt of the Masses, The Story of Bonifacio and the Katipunan noong 1956, isang talambuhay ni Andres Bonifacio at kasaysayan ng pag-aalsa ng pinamunuan ng Katipunan laban sa pamamahala ng Espanyol. History of the Filipino People 1960, isang malawakang ginagamit na aklat-aralin sa mga universidad sa Pilipinas. Madalas na nagdulot ng kontrobersya ang mga akda ni Agoncillo dahil sa kanyang nasyonalistang pananaw at tinatawag na leftist leanings. Ngunit nananatili itong maimpluwensya sa pag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas. Pinangalanan si Agoncillo bilang pambansang sayantipiko ng Pilipinas noong 1985 dahil sa kanyang mga kontribusyon sa larangan ng kasaysayan. Siya ay kinilala bilang isa sa mga pinakamahalagang historiador ng Pilipino ng ika-20 na siglo, kasama ang mga personalidad tulad ni Nina Renato, Constantino at Gregorio Zaidi. Ang pangatlo naman ay si Genoveva Dizon Edrosa Matuti o mas kilalang Aling Bebang. Siya ay ipinanganak noong Enero 3, 1915 at siya ay nagtapos ng Bachelor sa Sekundaryong Edukasyon, Major sa Ingles at Doktorado sa Universidad ng Santo Tomas at naging guro ng 46 na taon sa pamantasang normal na Pilipinas. Si Matuti ay may tatlong sikat na kilalang mga kwento. Ito ay ang Kwento ni Mabuti, Sa Anino ng EDSA at Sa Ilalim ng Araw na Pula. Si Matuti ay isa ring piling may akda. Noong 1951, siya ay tumanggap ng kauna-unahang Palangka Award para sa maikling kwento sa Pilipino. Para sa Kwento ni Mabuti na binanggit bilang ang pinaka-anthologized na maikling kwento sa wikang Tagalog. Yun lang po. Ang aking tatalakayin ay ang pang-apat, patungkol din kay Alejandro G. Abadella, mga piling sanaysay. Si Alejandro G. Abadella o kilala rin bilang Aga, siya ay isang kinikilalang ama ng modernistang pagtula sa Tagalog. Bukod sa pagiging makata, isa rin siyang nobelista at kritikong pampanitikan. Si Alejandro G. Abadella ay sinisilang sa bayan ng Rosario, Cavite. Ipinanganak siya noong ika-10 ng Marso, March 10, 1906. Mga piling sanaysay. Ang mga piling sanaysay ay isa sa kanyang koleksyon na isinusulat ni Alejandro G. Abadella, isang pangunahing figura sa modernong panitikang Pilipino. Kilala siya sa paghamon sa tradisyonal na anyo ng tula at sa pagtataguyod ng mas malayang pagpapahayag sa panitikan. Ang mga aklat na ito ay bahagi ng kanyang malawak na kontribusyon sa pagpapayabong ng wikang Pilipino o pag-uunlad ng wikang Pilipino. Ang nilalaman sa mga piling sanaysay ay sumasalamin sa kanyang pananaw sa sining, kultura at lipunan. Kasama rito ang kanyang mga kritika at labis na romantisismo at pagbibigay diin sa makalumang estruktura ng panitikan. Ang aklat ay hindi lamang koleksyon ng mga sanaysay kundi patunay sa kanyang legado bilang ama ng modernong tulang Pilipino at tagapagtaguyod ng makabagong panitikan. Ang panglima ay ang kay Efren R. Abueg. Ang aklat na nagawa niya ay ang mga piling akda ng Kadipan. Isa din ito sa kasama din ito sa magazine na kagaya ng Liwayway, Bulaklat at ilang-ilang, na mayroon din naglalarawan din ito ng nobela, kwento, sanaysay at Krisistomo. Mga piling akda ng Kadipan.
ay isang koleksyon ng mga akda na nagmula sa kapisanan ng diwa at panitikan. Dahil dito, maaari naglalaman ito ng mga iba't ibang uri ng panitikan tulad ng, gaya ng sinabi ko kanina, mga kwento, tula, sanaysay, kritisismo, nobela. Si Efren ay kilala rin sa kanyang unang koleksyon ng mga kwento. Isa na dito ay ang Bugso. Ito ang unang koleksyon ng kwento ni Efren R. Abueg dahil siya ay isang manunulat. At ang pang-anim naman ay si Dionisio S. Salazar. Si Dionisio S. Salazar ay isang kilalang Pilipinong manunulat na pinanganak noong Pebrero 8, 1919 sa Nueva Ecija. Nagtagpo siya ng kolehiyo sa Universidad ng Pilipinas at Universidad ng Santo Tomas at nakamit ang iba't ibang parangal para sa kanyang mga akda. Ang mga nakamit na parangal ay una ay Carlos Palangka Award, National Balagtas Award, Dangal ng Lahi sa Dula, Manila Cultural Heritage Award at panghuli, Award for Drama and Literature. Ang kanyang mga kilalang akda ay Sinag sa Karimlan, isang nobelang naglarawan ng buhay sa pambansang bilangguan sa Muntinlupa at nagtatampok ng mga tema tulad ng katarungan, pagsasala at pagbabago ng buhay. At noong Hulyo 4, 1954, isang dulang nagwagi ng unang gantimpala sa Timpalak, Palangka na naglalahad ng isang mapanganib na misyon ng hukbong magpalaya ng bayan laban sa pamahalaan ni Pangulong Magsaysay.